Sa likod ng bawat matagumpay na event ay ang masusing pagpaplano, diskarte at dedikasyon ng isang mahusay na events management team. Isang produktibong serbisyo na nagbibigay buhay sa iba't ibang okasyon ang hatid namin ngayong Lunes dito lang sa Negosyo Tayo. Hi, Miss Nina. Good morning. Hello, Miss Diane. Good morning. Thank you for having me here. Hindi naman ako negosyante talaga, pero na-push ako ng pagkakataon ng magnegosyo. Ako ay isang aliping sa gigilid ng isang production broadcasting company nung araw. And then lumipat ako sa isang INGO. Tapos 15 years akong events head doon. And then yun, may nag-request lang. Tapos na magpa-coordinate ng isang trade show ng DTI. Tapos yun na, dire-diretso na. But in terms of income, because being an employee, you get stable or regular monthly income. Whereas compared to being an owner, of course, it really still depend on kung gaano ba karami ang projects na pumapasok, how you're able to manage your business. In terms of that, are there any adjustments? Na-push ako na ibenta yung sarili ko, kaya kahit na hindi ako sanay yung business side of it, na-push ako kahit hindi ko siya paboritong gawin na magbenta ng sarili kong kaya kong gawin. But ang nagsaspeak sa akin, yung mga naging ka-network ko, naging katrabaho ko sa opisina dati. There are so many event coordinators, organizers already, events company. What do you do? Do you strategize? Or ano ba yung advantage mo over the others? Ang tingin ko, yung malasakit, enjoy, and yung joy na habang nagsiserve ka. Tapos yung care na anong kailangan mo muna bago natin pag-usapan ng mga presyo-presyo, ganyan, talagang malasakit. Parang kailangan niya, paano ikagaganda ng ganun ang ginagawa ko sa trade shows eh. Any advice or lessons that you have learned that you would like to share dun sa mga kanegosyo natin who would also like to start up their own events company? Dapat kailangang importante na gustong-gusto mo kahit hindi ka bayaran. Kasi pag gustong-gusto mo yung ginagawa mo, minsan ako, 3 gabi na pala, hindi pa ako natutulog. Parang may ganon. Masamang bisyo din siya, pero you have to pull yourself din to balance, no? And dapat, yun ang basic eh. And then yung care sa customer. And then yung lahat ng nasa paligid mo, yung tao mo, dapat naka-bookend ang pagkain. Nagsa-start ang event mo sa masarap na crew meal, nag-e-end sa masarap na crew meal. Bakit importante, Ms. Nina, ang magnegosyo ang bawat mamamayang Pilipino? Yun ang solusyon, tulungan natin ang gobyerno natin. At ang gobyerno din natin ay naghihintay lang halos. Puntahan natin ang ating mga negosyo centers. Ang dami nilang ino-offer na services. So go to your negosyo center. May libreng packaging lessons, may lahat ng may kinalaman sa business nasa negosyo center. Ang buhay ay parang kape. Minsan mapait pero kailangan para magising ka. Yan po ay pinakita sa atin ng business owner na si Ms. Nina Padilla. Panibagong business story at business tips na naman ang ibabahagi namin sa inyo sa susunod nating pagkikita mga kanegosyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!